Kabanata 2261. Nahulog ang abo ng sigarilyo sa likod ng kanyang kamay. Nag-iwan ito ng paso sa likod ng kanyang kamay, ngunit tila hindi niya ito namalayan. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Jessie. Mr. Goldman, libre ka ba bukas? Nakagawa na ako ng bagong plano sa paggamot at gusto kong talakayin ito sa iyo. Isang madilim na kislap ang lumiwanag sa mga mata ni Colton habang tinutusok niya ang sigarilyo sa kanyang kamay sa basang lupa sa palayok. Samantala, si Jessie naman ay naghihintay pa rin ng balisang sagot ni Colton. Lumapit ang isang lalaki at niyakap siya mula sa likod. Jessie, sinong kausap mo? Isinara ni Jessie ang kanyang telepono at idiniin ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ipinapalam ko lang sa pamilya ng aking pasyente na tatalakayin natin ang isang bagong plano sa paggamot bukas. Tumalikod siya para yakapin ang lalaki at nagpatuloy. Ronnie, maayos ba ang nangyayari? Hinalikan siya ni Ronald at sumagot, huwag kang mag-alala. Gumastos ako ng $40,000 para dito. Tinitiyak ko sa iyo na makikita mo ang bagay na gusto mong makita sa lahat ng social media platform bukas. She chuckled. Pero ang nataman ay iyong asawa. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Napangisi si Ronald at sinabing, baliw lang siya. Ipapaalas ko sana siya sa bahay ko kung hindi lang dahil sa mga psikolohikal niyang problema at ayaw kong ibahagi ang ari-arian ko sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, kahit na tumanggi siyang umalis nang hindi kumukuha ng anumang ari-arian pagkatapos ng diborsyo, mayroon akong paraan upang maalis siya. Hindi ko siya hahayaang makahadlang sa atin. Kinabukasan, hinintay ni Jessie si Colton sa restaurant. Naglabas siya ng salamin para tingnan ang kanyang makeup, na matagal niyang inilagay, at sumili ang isang ngiti sa gilid ng kanyang mga lobby. Ang lahat ng mga lalaki ay nakikitang mga hayop. Nakuha niya si Ronald na mahulog sa kanya sa pamamagitan ng pagiging psychologist ng kanyang asawa, kaya kumpiyansa siya na kaya niyang gawin ang parehong trick kay Colton. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng private room. Itinabi niya ang salamin at iwinagayway ang kanyang kamay. Mr. Goldman. Pumasok si Colton sa pribadong silid at umupo sa upuan. Tumingin siya sa kanya nang walang pakialam at nagtanong, so, ano itong bagong plano sa paggamot na gusto mong talakayin sa akin? Dahan-daang ibinuhos ni Jessie ang isang tasa ng alak at sinabing, ang plano sa paggamot ay magsasagawa tayo ng hypnotic induction kay Didi. Gagawa tayo ng pangarap sa pamamagitan ng hypnosis. Kapag nakalimutan na ni Didi ang mga pinsalang iyon sa panaginip, iisipin niyang nananaginip lang siya at hindi totoo ang mga pinsalang iyon. I see. Walang pakialam na sagot ni Colton. Mukhang magandang plano. Oo nga pala, para sa akin ay pamilyar ka sa mga psikolohikal na mungkahi, Dr. Bluman. Humalaklak si Jessie. Well, ako ang eksperto sa lugar na ito, kung tutuusin. Karamihan sa mga pasyente ay may mahinang pag-iisip. Bata pa si Didi. Kailangan lang natin siyang ihipnotismo para makalimutan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Sigurado akong gagaling siya nang wala sa oras. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Colton at sinabing, Mr. Goldman, kung sa tingin mo ay magandang plano ito, sisunduan ko si Didi bukas. Malaking psikolohikal na pinsala ang iniwan ni Gina sa isipan ni Didi. Kulang na lang ihipnotismo niya si Didi. Pagkatapos ay magagawa niyang gawin siyang pinakakapakipakinabang na sangla. Hanggat kinasusuklaman ni Colton si Didi, mawawasak ang relasyon nila ni Freya. Kung tutuusin, walang paraan na pakakawalan ni Freya si Didi dahil masyado itong nagmamalasakit sa kanya. Tumingin si Colton sa tasa ng alak at makahulugang sinabi, hindi ko alam na napakatalino mo noon. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang kadalubhasaan bilang isang psychologist para ma-hypnotize ang kanyang mga pasyente. Akala ni Jessie ay pinupuri siya ni Colton. Napangiti siya at sinabing, talagang masaya ako na maaari akong maging kapakipakinabang sa iyo, Mr. Goldman. Tumayo siya para mag-alok ng toast kay Colton. Gayunpaman, na bad trip niya ang sarili, at natapon ang alak sa pantalon ni Colton. Nagkunwari siyang nagsorry at ibinaba ang tasa. Dala-dala ang ilang tissue paper, sinabi niya, pasensya na po, Mr. Goldman. Tulungan kitang maglinis. Kabanata 2262. Nang iunat ni Jessie ang kanyang kamay kay Colton, pinigilan siya nito at naglabas ng ilang tissue paper para linisin ang kanyang pantalon. Walang makapagsasabi kung siya ay galit o masaya ngayon habang sinasabi niya, napaka-pamilyar mo ba sa paggawa ng ganitong bagay, Dr. Bluman? Natigilan si Jessie. Anong ibig mong sabihin, Mr. Goldman? Itinaas ni Colton ang kanyang mga mata at nagpatuloy.
Ang sinasabi ko ay tungkol sa pang-aakit sa ibang mga lalaki. Nagiba ang ekspresyon ni Jessie, at napawi ang ngiti nito. Mr. Goldman, sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan. Bahagyang lumungkot ang kanyang mukha, ngunit hindi ito namalayan ni Jessie. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sabihin niyang, tayong dalawa lang ang nandito, kaya parang wala akong naintindihan. Kung talagang may bagay ka sa akin, mabibigyan din kita ng pagkakataon, Dr. Bluman. Nagulat si Jessie. Hindi niya inaasahan na makakagat si Colton ng ganoon kaga. Ha, mga lalaki, pareho silang lahat, ngunit ito ay isang magandang bagay din. At least hindi ko na kailangang sayangin ang effort ko para manligaw sa kanya. Dahil sa sinabi nito, nag-aalala pa rin siya at sinabing, pero Mr. Goldman, paano ang nobya mo? Humalaklak si Colton. Fiancé ko lang siya, hindi pa tayo kasal. Nanginginig ang puso ni Jessie. Dahil napakalinaw na niya, hindi ko na kailangan pang tanggihan siya. Mr. Goldman, bakit hindi ka sumama sa akin pabalik sa kwarto ko? Tutulungan kitang magpalit ng damit. Tiningnan siya ni Colton ng malalim at sinabing, oo naman. Dinala ni Jessie si Colton sa guest room. Pagkasara niya ng pinto, nilapitan niya si Colton at sinabing, Mr. Goldman, hayaan mo akong tulungan kang maghubad ng iyong mga damit. Hinawakan ni Colton ang kanyang palso at walang pakialam na sinabi, hindi ako ang dapat maghubad ng aking damit. Namula ang mukha ni Jessie sa kahihiyan. Hindi niya inaasahan na siya ay naiinip, at tila lahat ng lalaki ay pareho. Gusto nilang dumiretso sa negosyo. Isa-isang hinubad ni Jessie ang kanyang damit sa harapan niya. Nakatitig siya kay Colton ng mapang-akit habang inilalantad ang kanyang katawan na ipinagmamalaki niya. Mr. Goldman, I'm all yours today. Sumili ang ngisi sa gilid ng lobby ni Colton habang malamig na nakatingin sa kanya. Isa ka talagang kalapiteng mababa ang lipad. Natigilan si Jessie. Mr. Goldman, dahil hindi ka na makapaghintay, sasagutin ko ang iyong pagnanais. Binuksan ni Colton ang pinto, at may ilang magnanakaw na lumitaw sa labas ng pinto bago pa man magawa ni Jessie ang anuman. Lumapit si Colton sa pintuan at sinabing, sa iyo na lang siya. Ngumisi ang pinuno ng grupo at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Goldman. Napakagaling namin sa mga ganitong bagay. Nagiba ang ekspresyon ni Jessie nang pumasok sa silid ang grupo ng mga tulisan. Umiling siya at sumigaw, hindi, lumayo ka sa akin. Sarado ang pinto at walang pakialam na umalis si Colton sa hotel. Samantala, ang video ng pagtama ni Cameron sa isang tao ay nagdulot ng galit sa buong internet. Lahat ng mga tao ay pinapagalitan siya dahil sa pambubugbog ng isang tao, at lahat sila ay gustong dalhin siya sa hustisya. Nag-viral sa internet ang video. Pang-atok ito sa mga headline at napukaw ang atensyon ng mga pulis. Sa police station, si Cameron ay nakaupo sa loob ng silid ng interogasyon habang sinisigawan siya ng isang pulis. Kasama niya ang mga kamag-anak ni Gina sa himpilan ng pulisya. Siya ay umiyak at sinabi, dapat mong itapon ang asong ito sa bilangguan. Gusto kong gantihan niya rin ako, kung hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Matapos pakalmeyan ng pulis si Gina, lumingon siya kay Cameron at sinabing, isa ka lang tagalabas mula sa East Islands, paano ka maglakas loob na bugbugin ang isang tao ng lantaran sa Baseburg? Ngayong nasa amin na ang lahat ng ebidensya, magsasampa kami ng kaso laban sa iyo. Umupo si Cameron habang nakaakbay ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan siya at sinabing, inaamin ko na sinaktan ko siya, at kasalanan ko iyon. Gayunpaman, hindi ka maaaring magsampa ng kaso laban sa akin nang hindi masusing sinusuri ang insidente. Mukhang mayroon kang isang mahusay na susuporta sa iyo. Lumubog ang mukha ng pulis. Miss Southern, hindi ito ang East Islands. Hindi ka namin hahayaang makarating dito. Humalaklak si Cameron at sinabing, nakikipagtulungan ako sa iyo. Inaamin ko na taman ko siya, pero ang gusto ko ay hustisya. Kahit paparusahan mo ako, hindi mo ako basta-bastang parusahan. Hindi mo ba naisip na kailangan din niyang parusahan? Kabanata 2263. Napalitan ng galit ang mukha ni Gina. Ikaw ang nakabangga sa akin. Tingnan mo ang mga sugat ko sa katawan. Nasa amin ang lahat ng ebidensya, at ngayon gusto mo pa ring itulak ang sisihin sa akin. Nandito kami ngayon sa police station. Walang paraan para makaalis ka dito. Ako ba ang unang nakatama sa iyo, o ikaw ang unang nakatama sa iba, Mrs. George? Nakalimutan mo na ba ang batang sinaktan mo? Hindi ba siya tao?
Malamig ang mga mata ni Cameron. Nagbago ang ekspresyon ni Gina. Lumakad siya pasulong at sinampal si Cameron sa kanyang mukha. Kalokohan. Hindi lang ikaw ang nanligaw sa asawa ko, kundi nagsilang ka ng isang anak na babae para sa kanya. Pareho kayong karapat-dapat na bugbugin ko. May nakitang pulang-puwang sa mukha ni Cameron. She clicked her tongue and looked at Gina before chuckled. Sir, sinampal niya lang ako sa mukha. Wala ka bang gagawin tungkol dito? Ang pulis ay sumigaw at nagsabi, ito ang aking lugar, at ako ang gumagawa ng mga patakaran dito. Isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gina habang sinasabi, narinig mo ba iyon, Miss Southern? Isa kang tagalabas, kaya dapat mong malaman ang iyong lugar pagdating mo sa Baseburg. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Saktong itinaas ni Gina ang kamay at sasampalin na sana ulit si Cameron, inangat ng huli ang paa niya at sinipa siya. Bumangon ang pulis mula sa kanyang upuan at sumigaw, how dare you do that to her? Isang tao, halika rito at turuan siya ng leksyon. Dalawang pulis ang humakbang at inipit si Cameron sa mesa. Bago pa man sila makagawa ng anuman ay nabuksan na ang pinto ng interrogation room. Nang makita ng pulis ang lalaki, namutla ang mukha nito, si Sheriff Cadogan. Sinipa ni Dorian ang pulis, na ikinagulat ni Gina. Bumangon ang pulis mula sa sahig at nagpaliwanag, maaari kong ipaliwanag ito, Sheriff Cadogan. Tumanggi siyang makipagtulungan sa amin. Kaya naman inaksyonan namin siya. Inalis ni Dorian ang kanyang uniforme at sinabing, sa tingin mo babingi ako? Napagpasyahan ng aming mga nakatataas na I-promote ka, at ito ang paraan kung paano mo ibinabalik ang tiwala ng iyong mga nakatataas. How does you abuse your authority and take action against people in the police station? Paumanhin, Sheriff Cadogan, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang awa sa pagkakataong ito. Natanggal ka sa trabaho, natigilan ng pulis, at naging malasalamin ang mga mata. Tapos na ang buhay niya ngayon. Pagkatapos noon, tumingin si Dorian sa isa pang dalawang pulis at sinabing, at kayong dalawa. Nilabag mo ang code ng disiplina at nagdulot ng kahihiyan sa pulisya. Nais kong magsumite ka ng iyong pagbibitiw, mag-impake ng iyong mga gamit, at umalis ka agad dito. Pinakawalan ni Dorian si Cameron. Nang lumabas siya sa istasyon ng pulisya at nakita si Wayland, na naghihintay sa kanya sa harap ng kanyang sasakyan, agad niyang naintindihan ang nangyari. Huminto siya sa harap ni Wayland at nagtanong, ikaw ba ang tumulong sa akin? Nakita ni Wayland ang pulang-puwang sa kanyang pisngi, at lumubog ang kanyang mukha. Sinaktan ka ba nila? She turned her face sideways and replied, minsan lang nila ako sinampal. Hindi naman big deal. Pinasadahan ni Wayland ang kanyang mga daliri sa kanyang namamagang pisngi. Lumayo siya rito dahil hindi siya komportable. Inalis niya ang kamay niya at sinabing, sinabi ko sa iyo na ayos lang ako. Kung hindi ko lang alam na may kamag-anak si Mrs. George na nagtatrabaho sa police station, nahihirapan ka na. Inilibot ni Cameron ang kanyang mga mata at nag-click sa kanyang dila. Napaka-boring ng Baseburg. At least, magagawa ko ang kahit anong gusto ko sa East Islands. Humalaklak si Wayland at hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Nagsisi ka ba na pumunta ka sa Baseburg? Sinubukan niyang itulak siya palayo ngunit wala siyang nagawa. Kung hindi ka tumigil sa pagyakap sa akin ng biglaan, magsisimula akong magsisi. Natawa ng malalim si Wayland at ipinatong ang baba sa ulo niya. Ibig sabihin hindi ka pa nagsisisi. Galit na galit si Gina na nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang makita ang eksena mula sa madilim. Ano ang asong babae? Dapat kong tanggalin ang maskara niya at ilantad ang tunay niyang mukha. Hindi lang niya naakit ang asawa ko at nagkaroon ng anak na babae, kundi may kayakap na siyang ibang lalaki sa publiko ngayon. Itong lalaking ito yata ang tumulong sa kanya. Nang sumunod na araw, patuloy na kumalat ang insidente ng pambubugbog ni Cameron sa isang tao sa buong internet. Pagkatapos, nang sabihin ni Gina ang katotohanan sa harap ng media, nagkakagulo ang lahat. Kabanata 2264. Sinabi ni Gina sa mga mamamahayag na maaaring tumakas si Cameron sa kanyang mga responsibilidad dahil mayroon siyang susuporta sa kanya. Sinabi rin niya na si Cameron ay isang homewrecker na sumire sa kanyang pamilya at nagkaroon ng illegitimate na anak na babae sa kanyang asawa. Ang pamagat na "A homewrecker beating up the first wife" ay kumalat sa buong internet. Ang ilang mga netizens na hindi alam ang katotohanan ay nagsimula ng kanilang krusada laban kay Cameron, na naghagis ng lahat ng uri ng pang-iinsulto sa kanya sa internet. Hindi pa rin alam ni Cameron ang mga nangyayari sa internet.
Sinundo niya si Didi mula sa ospital, at nang makalabas na silang dalawa ng gate, may naghagis sa kanila ng bote ng tubig. Mabilis na hinayla ni Cameron si Didi. Narito siya, ang walang hiyang homewrecker. Siya ay nagpakita. Narito na ang homewrecker. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa gate. Maging ang mga reporter ay dumating na rin. Nakapalibot silang lahat kina Cameron at Didi. Dapat kayong dalawa ay mapunta sa impyerno. May nagbato sa kanila ng itlog, at humakbang si Cameron para bantayan si Didi sa likod niya. Dama po ang itlog sa kanyang ulo at dumausda sa kanyang buhok sa isang malagkit na gulo. Nanlamig ang kanyang mga mata, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit na pumuti. Ang lahat ng mga reporter ay sumugod at nagtanong, "Miss, maaari ko bang malaman kung bakit gusto mong maging isang homewrecker? Sinaktan mo ba si Mrs. George dahil gusto mo siyang palitan? Gagawin mo ba ang iyong anak na isa sa mga George?" Inangat ni Cameron ang kanyang mga mata, madilim ang kanyang mukha. Bago pa siya makapagsalita, sumigaw si Didi, "Umalis ka. Paatras, lahat kayo ay masama. Si Tita Cameron ay hindi isang homewrecker." Natahimik ang lahat at napalingon si Cameron kay Didi na gulat na gulat. Umiyak si Didi, "Lahat kayo ay masama. Wala namang ginawang masama si Tita Cameron. Ang masamang babae ang unang sumampal sa akin. Hindi namin siya kilala." Gulat na tanong ng reporter, "Hindi mo siya ina?" Pinunasan ni Didi ang mga luha sa kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi, "Hindi ko pa nakikilala ang nanay at tatay ko. Ni hindi ko nga kilala yung masamang babae eh. Bakit niyo pinagalitan si Tita Cameron? Bakit mo siya binugbog? Lahat kayo ay masasamang tao." Nagtinginan ang grupo ng mga reporter na nagtataka. Kung hindi ka mag-anak ni Didi si Cameron, bakit sasabihin ni Gina na illegitimate daughter siya ng kanyang asawa? Hinatak ni Cameron si Didi sa kanyang mga bisig at walang ekspresyon na tiningnan sila, so ang mga tinatawag na reporter ay isang grupo ng mga tao na hindi makapagsabi ng totoo. Sinabi ni Mrs. George na ako ang homewrecker, at naniniwala kayo sa kanya. May ebidensya ka ba? May sumigaw, pero sinabi sa amin ni Mrs. George na niloko siya ng asawa niya, at ikaw ang homewrecker. Bakit mo siya binugbog kung hindi ikaw ang homewrecker? Tama na yan. Tinalo mo siya dahil alam mong sinira mo ang pamilya niya. Malamig na napangiti si Cameron. Totoo naman na binugbog ko siya, pero hindi dahil ako ang homewrecker na sumire sa pamilya niya. Ni hindi ko pa nga nakikilala ang asawa niya, paano ako magiging homewrecker? Gayunpaman, walang naniwala sa kanya. Akala ng lahat ay nagdadahilan lang siya. Sa sandaling iyon, huminto ang ilang mamahaling sasakyan sa likod ng mga tao. Isang grupo ng mga bodyguard ang bumaba sa mga sasakyan, at ang karamihan ay walang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng paraan para sa kanila. Lumabas si Wayland sa sasakyan, at natigilan ang isang reporter. Siya ba si Coleman Goldman? Hindi niya nararamdaman si Coleman Goldman. Sa tingin ko siya dapat si Wayne Goldman. Balita ko matagal na siyang nakauwi. Lumapit si Wayland kay Cameron. Hinubad niya ang jacket niya at isinuot sa balikat niya. Habang tinutulungan niya itong linisin ang itlog sa kanyang buhok, na starstruck ang lahat dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nilhinggan ni Wayland ang kanyang ulo para tingnan ang grupo ng mga reporter at sinabing, "Sino ang nagsabi sa inyo na ang aking babae ay isang homewrecker?" Natahimik ang grupo ng mga reporter. Siya ang babae ni Wayne Goldman. Ang mga taong hindi naniniwala kay Cameron ay parang sinampal sa mukha. Kung si Cameron ang babae ni Wayland, walang paraan na mai-inlove siya sa asawa ni Gina. Iyon ay maliban kung siya ay bulag. Kabanata 2265. Mangulong ang isang reporter, pero si Mrs. George mismo ang nagsabi sa amin yan. Napangiti si Wayland. Bakit hindi mo ilabas ang iyong telepono at tingnan ang internet ngayon? Inilabas ng grupo ng mga reporter at ng karamihan ang kanilang mga telepono. Nang makita nila ang nangyayari sa internet, natigilan sila. Nakuha ng surveillance camera sa hardin ang buong bagay. Si Gina naman ang nagpupumiglas sa isang babae. Kaya naman galit na galit si Cameron kaya pinalayas niya ito. At saka, hindi sinabi ni Gina sa media na nabugbog niya ang isang bata kundi si Cameron lang ang nambugbog sa kanya. Nagsimulang hatiin ang mga netizen sa dalawang paksayon. Inakala ng isang paksayon na si Gina ay karapat-dapat na bugbugin, habang ang isang paksayon naman ay nadama na si Gina ay walang ginawang masama mula nang binugbog niya ang anak na babae ng homewrecker, kaya ang bata ay hindi nararapat na karamay.
Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay muling sumampal sa kanilang mga mukha nang lumabas ang isa pang balita at ibinunyag na ang batang binugbog ni Gina ay pamangkin ng nobya ni Colton. Ang internet ay may posibilidad na matindaan ang lahat. Ang pamangkin ng mapapangasawa ni Colton ay mula sa Yarramore. Pumanaw na ang kanyang mga magulang, kaya walang paraan na siya ay hindi lehitimong anak ng asawa ni Gina. Ganap na ginawa ni Gina ang mga Goldman na kanyang mga kaaway. Pinulupot ni Waylon ang kanyang braso sa balikat ni Cameron at nagtanong, "So, may mga tanong pa ba kayo para sa girlfriend ko?" Ang mga tao ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Ang lahat ay kasing linaw ng araw ngayon. Bukod dito, makikita pa rin sa internet ang balita tungkol sa pamangkin ni Freya, kaya wala ni isa sa kanila ang nang ahas na questionin ang kredibilidad. Tiningnan sila ni Waylon ng malamig at sinabing, "Alalahanin ang ginawa ninyo ngayon." Namutla ang grupo ng mga reporter nang marinig ang sinabi ni Waylon. Ngayon lang nila napagtanto na sinira nila ang kanilang sariling mga karera. Sa Seaview Villa, nang makita ni Freya ang balita sa internet, lalo na matapos mapanood ang video ni Didi na binugbog ni Gina at maling akusahan bilang isang illegitimate. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Itinalak ni Colton ang pinto at pumasok sa silid. Nang makita niyang namumula ang mga mata ni Freya sa paligid ng rims habang nakatitig sa tablet, alam niyang nakita niya ang balita. Umakyat siya sa kama at sinabing, "Freya." Ibinaba ni Freya ang tablet at nagtanong, "Alam mo na ba ito?" Ibinaba ni Colton ang kanyang mga mata at sumagot, "I'm sorry. Ayokong maapektuhan ang mood mo, kaya, nag-aalala ka na masisisi ko si Cameron." Inangat ni Freya ang kanyang ulo. Sinapak niya yung babaeng yun kasi binubugbog niya si Didi. Walang dahilan para sisihin ko siya. May responsibilidad din ako. Kasalanan ko kung hindi ko masyadong naprotektahan si Didi at hinayaan ko siyang dumaan sa sobrang sakit na hindi niya dapat tiisin. Freya, niyakap siya ni Colton sa balikat. "Wala kang ginawang masama. Ako ang may kasalanan." Natigilan si Freya habang nakatingin kay Colton. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kasiya," siyang sagot. Samantala, sa Emperor, itinulak ni Didi ang pinto ng kwarto. Lahat ng nasa kwarto, mula sa dingding hanggang sa palamuti, ay kulay pink. Nagkaroon din ng pattern ng korona sa dingding na nagpapahiwatig ng pagiging inosente ng may-ari ng kwartong ito. Ang kulay pink ay may nakapapawi na epekto. Ang malambot na carpet, ang kahoy na upuan ng kabayo, at ang mahimulmol na manika ng oso ay naging mas komportable sa espasyo. "Didi, ano sa tingin mo? Gusto mo ba ang kwartong ito?" Ngumiti si Didi at tumango. "Oo, sobrang gusto ko." Samandal si Cameron. Pinisilang ilong, at tumawa, "Buti naman nagustuhan mo. Nag-aalala ako na hindi mo ito magugustuhan." Tiningnan siya ng masama ni Didi. Mula sa sandaling tumayo si Cameron sa kanyang harapan upang protektahan siya mula sa itlog, naramdaman niya ang init at proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman. Nang makitang nakatitig si Didi sa kanya, sinapon ni Cameron ang tuktok ng kanyang ulo at tumawa. "Anong mali?" Hinawakan ni Didi ang kamay niya. Ito ang unang pagkakataon na kinuha ni Didi ang kanyang kamay, at si Cameron ay natigilan. "Tita Cameron, masakit ba?" Inaalo ba niya ako? Nang lumitaw ang pag-iisip sa kanyang ulo, lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi naman masakit. Hindi naman ganoon kaina si Tita Cameron. Malaki ang aabutin para ibaba ako. Kabanata 2266. Pagkasabi nun ay tumingin si Cameron kay Didi. "Sa hinaharap, kailangan mong maging kasing lakas ko, okay?" Tumango si Didi. "Okay." Lumabas si Cameron sa kwarto ni Didi at nakita si Waylon na nakatayo sa koridor. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa likod niya at humakbang pasulong. "Gusto ni Didi ang kwartong inihanda mo para sa kanya." Inangat ni Waylon ang kanyang tingin. "Natutuwa akong marinig iyon." Tiningnan siya ng malapitan ni Cameron. "Mukhang hindi ka ang uri ng lalaki na alam ang estilo at disenyo na gusto ng maliliit na batang babae." He chuckled, lowered his head, and approached her. "Kung tutuusin, inihahanda ko ang aking sarili para sa aming anak sa hinaharap." Nabulunan siya ng sarili niyang laway, at namula agad ang pisngi niya. "Ikaw, anong horse crap ang sinasabi mo? Sinong nagsabi sa iyo na gusto kong magka-baby sa iyo? Pervert ka." Tatakas na sana siya, ngunit naunang itinulak siya ni Waylon sa pader. Bago pa man siya makapagsalita ay tinakpan na niya ang kanyang mga labi. Napabuntong hininga siya sa nakakapasong halik nito.
Humigpit ang mga kamay ni Cameron na nakapatong sa kanyang mga balikat at hindi nagtagal ay nanghina nang sumuko siya sa init. Pagkatapos ay lumayo si Wayland sa kanyang mga lobby at marahang sinapo ang kanyang mga lobby gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi mo pa rin ba aaminin? Ang kanyang tingin ay tila vacant sa isang segundo. Ano ang dapat aminin? Aminin mo na iniisip mo ang mga malikot na bagay kapag nandyan ako. Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Ako, ayoko. Halatang ikaw ang pervert dito. Lalong lumakas ang ngisi niya. Hindi ko itatanggi iyon. Lalong uminit ang pisngi ni Cameron, at iniwas niya ang diretsong tingin nito. Umalis ka sa akin at lumayo ka sa daraanan ko. Maliligaw na ako ngayon. Dinaikit ni Wayland ang lobby niya sa tenga niya. Oh, may balak ka bang hintayin ako pagkatapos ng shower mo? Sa sobrang galit ni Cameron ay kinagat niya ang balikat nito. Bahagyang kumunat ang noo niya, pero hindi naman siya masyadong matigas ang ulo. Kumpara sa huling beses na kinagat niya ito, hinihila niya ang kanyang mga suntok at nagpapakita sa kanya ng awa sa pagkakataong ito. Tumawa siya ng malakas. Reincarnation ka ba ng aso? Bakit gustong-gusto mo akong kagatin? Binitawan ni Cameron ang balikat niya. Dapat kang magpasalamat sa Diyos na hindi kita sinisipa ngayon. Tumugon siya ng isang ugong at may bahid ng katuwaan sa kanyang mga tingin. So, kinakagat mo ba ako dahil hindi mo na matiis na hampasin ako? Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Huwag kang umarte ng may kapurihan. Inilapat ni Wayland ang kanyang mga palad sa kanyang pisngi at hinalikan siya sa noo. Kung gayon dapat kong ituring ang aking sarili na maswerte. Siya ay natutuwa na siya ay naging isang taong nag-aatubili siyang tamaan. Sinampal ni Ronald si Gina. Nawala ng balanse si Gina at nahulog sa sopa. Tinakpan niya ang pisngi niya at pinandilatan ng mata si Ronald. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang swerte mo at sinaktan lang kita. Sa sobrang inis ni Ronald ay tumayo siya habang nakaakimbo ang braso at itinuro ang ilong nito. Kung ikaw ay may sakit doon, sa halip na maglibot sa bayan at lumikha ng mga kaguluhan, hanapin ang iyong sarili ng isang psychologist at gamutin ito. Ginamit mo pa ang katotohanang niloko kita para masaktan ang mga Goldman. Ikaw asong babae, bakit bawat isa sa atin ay kailangang sumunod sa iyong mga patakaran dahil lang sa ikaw ay may sakit? Dahil sa pangyayaring ito, pinagtatawanan ako ngayon ng mga kaibigan ko paglabas ko ng bahay. Ang mga negosyong orihinal na napag-usapan ay nahintong lahat dahil sinaktan ng asawa ko ang mga Goldman. Nasira na ang lahat. Si Gina ay nanginginig sa galit at nakaramdam ng labis. Nakasalanan. Ronald George, 13 taon na akong kasal sa iyo at isinuko ko ang lahat ng aking kabataan para manganak ng isang anak na lalaki para sa iyo, at ito ang igaganti mo sa akin. Sa panloloko sa akin, si Ronald ay labis na naiinip. Heto na naman, kailangan mo lang palakihin ang anak natin, ha? I dare you to go around and tell everybody that you didn't marry me because of my family status and wealth. Maaari mong sabihin na hindi at tinanggihan ako noon. Hindi naman kita pinilit na pakasalan ako, diba? Ang pangungusap na ito ay tuluyang nagpabasag kay Gina. Hindi siya makapaniwala na lumabas nga ang mga salitang ito sa bibig ng asawa. Ikaw sinasabi mo na pinakasalan kita para lang sa background ng pamilya mo. Ronald George, ikaw ang nanligaw sa akin, at ikaw ang nag-aangkin na mamahalin mo ako habang buhay at hinding-hindi mo ako gugustuhin kahit kay titing. Ibinigay ko ang aking karera, nanatili sa bahay, at naging isang may bahay para lamang mapaglangkuran ka. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Isa na ba akong kahihiyan sa iyo ngayon? Napaluha si Gina habang nawawala ng pag-asa. Napangura si Ronald at napahawak sa mukha niya. Ginawa mo ito ng iyong sariling kalooban. Hindi naman kita pinilit mula umpisa hanggang wakas, diba? Ikaw ang piniling maniwala sa mga pangako ko, tapos ngayon ako naman ang sinisisi mo. Kabanata 2267. Hindi ba ang panganganak lang ang alam mong gawin sa mundong ito? Ano ang nagpapalagay sa iyo na ikaw ay nakahihigit sa pamilya dahil lamang sa nagsilang ka ng isang anak na lalaki, at bakit kailangan kong ipamuhay ang aking buhay sa paligid mo? At inaasahan mo pa akong magiging lingkod mo kapag may sakit ka. Sinaman siya ng tingin ni Gina. Ronald George, mapupunta ka sa impyerno dahil dito. Tinulak siya ni Ronald, at nahulog siya sa sahig. Since kailan ka pa naging judge ng buhay ko? Kung ako ay mapupunta sa impyerno o hindi ay hindi isang bagay na maaari kang magpasya. Kung hindi mo gusto ang ginagawa ko, pirmahan mo na itong divorce agreement. Pagkasabi noon ay binato niya ito ng isang stack ng mga dokumento.
Maaaring sa iyo ang pag-iingat ng iyong anak, ngunit sa pag-aakala na aalis ka sa bahay na ito nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang mapapala sa diborsyo na ito. Sinara ni Ronald ang pinto at umalis. Titig na titig si Gina sa kasunduan sa diborsyo, mukhang walang magawa at namumutla. Talagang bulag ako, bakit ako mahuhulog sa ganoong lalaki noon? Pagkalabas ni Ronald ng bahay ay dumiretso siya sa kinaroroonan ni Jessie, ngunit hindi napansin ni Ronald na may sumusunod sa kanya mula sa anino. Binalot ng mahigpit ni Jessie ang sarili bago niya binuksan ang pinto, at nang makita niyang siya iyon, tinanong niya ito sa paus na boses, bakit ka nandito? Niyakap siya ni Ronald sa pintuan at hinalikan. Namiss kita, Jessie, pero huwag kang mag-alala, malapit na akong hiwalayan at pakasalan ka. Inabot niya ang laylayan ng damit nito, ngunit naalala nito si Jessie sa nangyari kahapon, at agad niya itong itinulak palayo. Medyo nalungkot si Ronald dahil hindi masyadong maganda ang ekspresyon ng mukha niya at lumaban siya. Jessie, nagsisisi ka ba? Hindi, kaya lang hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi na idiniin ni Ronald ang bagay na iyon dahil hindi na siya makakatakas pa rin sa kanya. Kung gayon, magpahinga ka ng mabuti. Aalis na sana siya, pero niyakap siya ni Jessie mula sa likod. Huwag kang umalis, Ronnie. Talagang naiirita si Jessie, ngunit dahil sa nangyari kahapon, kinasusuklaman niya ngayon si Colton, na sobrang walang awa sa kanya. Ito ay malinaw na ang aking plano upang lumapit Coleman ay nabigo. Niyakap siya ni Ronald. Jessie, alam kong mahirap ang mga bagay kamakailan. Humalaklak si Jessie, kaya nga kailangan mo akong gantihan ng maayos. Huwag kang mag-alala, kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, papakasalan kita agad. Gayunpaman, kailangan kong dumistansya sa kanya ngayon. Wala pa ring ideya ang asong iyon kung sino ang nasaktan niya. Nagulat at naguguluhan si Jessie. Anong ibig mong sabihin? Naging malungkot ang ekspresyon ni Ronald. Na-offend ng pipe ang asong iyon ang mga Goldman. At nawalan ako ng mga business deal dahil sa kanya. Damn it, mariing ibinuka ni Jessie ang kanyang mga lobby, at may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Dahil ba nagsimula ng kumilos si Coleman? Ginagawa niya ang lahat ng ito para lang sa maliit na bastard na iyon. Damn it, since you're so ruthless to me, then don't blame me for doing the same to you. Kasabay nito, sa Emperor, nakatanggap si Waylon ng video na ipinadala sa kanya ng bodyguard. Tinapik niya ang video para tingnan ngunit hindi pinatay ang tunog, kaya narinig ito ni Cameron, na kumakain sa gilid. Narinig ni Cameron ang pangalan ni Jessie at tumabi siya. Jessie, maya-maya, nakita niya ang footage ng isang lalaking humahalik kay Jessie sa doorstep. Ang kanilang ginagawa ay lubhang matapang at ligaw. Namula ang mga pisngi ni Cameron, at hindi niya namamalaya na sinulyapan si Waylon, ngunit hindi nagbabago ang ekspresyon nito. May hobby ka, bang ganyan? Itinagilad ni Waylon ang kanyang ulo, tinitigan siya, at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Magagawa rin natin ang parehong. Tumahimik ka. Lalong uminit ang mga pisngi ni Cameron, at tumalikod siya. Ngunit pagkatapos ay may naisip siya at hindi maiwasang magtanong, sino ang lalaking ito? Walang pakialam na sumagot si Waylon, Ronald George. Naintindihan naman agad ni Cameron. So, siya si Ronald George. Hindi niya akalain na ang maalamat na homewrecker na hindi maalis ng ulo ni Gina ay si Jessie pala. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit hihilingin ni Ronald sa isang tao na paalisan kami ni Didi at kung bakit iisipin ni Gina na ako ang homewrecker. Ngumisi siya. Medyo nasa taas ang taktika ni Jessie, ha? Hindi lang siya ang mastermind behind the scenes, pero nagawa rin niyang ilayo ang sarili sa kapahamakan. Kahit si Gina ay hindi nalaman ang tungkol sa kanya pagkatapos ng maraming taon. Kabanata 2268. Napangiti si Waylon. She served as Gina's psychologist before this, kaya malaki ang tiwala ni Gina sa kanya. Natural lang sa kanya na huwag maghinala sa kanya. Napapikit si Cameron. Ang ginawa ko lang ay kutsain ng kaunti ang babaeng iyon, at iyon ang dahilan kung bakit niya ako pinupuntirya at sinisiraan. Di ko talaga maintindihan. Hindi naman dapat masyadong offensive yung sinabi ko sa babaeng yun, diba? So, bakit siya gagawa ng ganoon para sabotahe ako? Itinaas niya ang isang lock ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Hindi ka lang niya pinupuntirya. Pangunahing pinupuntirya niya si Didi. Ang babaeng iyon ay nakatutok sa aking kapatid sa lahat ng oras na ito. Nagulat si Cameron, at agad na lumabo ang kanyang ekspresyon. Ito ay lumiliko na Jessie ay kinuha ng isang magarbong sa Coleman.
Hindi katakatakang pinabulaanan niya ang aking mga salita sa takot sa villa noong isang araw. Mukhang nakonsensya siya, sa pag-iisip ng kung ano, sinaway niya, hahayaan ko ang katotohanan na pareho kayong magkapatid na magkamukha, ngunit kayong dalawa ay nakakaakit din ng maraming hindi kinakailangang pansin, ha? Tumawa si Waylon, ipinatong ang kanyang mga braso sa likod ng kanyang upuan, at lumapit sa kanya. Kung ganoon, dapat lagi mo akong kasama para matigil mo ang lahat ng hindi gustong atensyon na lumalapit sa akin, hindi ba? Inilayo niya ang mukha niya. Kasama rin ni Freya ang iyong kapatid, ngunit bakit hindi niya napigilan ang doktor na iyon? To put it bluntly, both their looks are just too irresistible to all women. Ibinalik ni Waylon ang mukha at nagpipigil ng tawa. Hindi kami pareho sa kanila. I don't think there's any woman in this world who can beat Miss Southern. Ang kailangan mo lang gawin ay pang-blackmail sa kanila, at agad silang mawawala sa iyong paningin. Nagulat si Cameron nang malabo niyang nadama na nag-awit siya sa sitwasyong ito. Ito, ano ang kinalaman ng sitwasyong ito sa akin? Bakit kailangan ko silang i-blackmail? Niyakap siya ni Waylon, ipinatong siya sa kanyang mga hita, at ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Hindi ka ba nag-aalala na masyado akong nakakaakit ng atensyon? Hindi ako. Hinalikan siya ni Waylon. Hindi mo man lang aaminin ito. Naiwan si Cameron sa isang mahinang estado sa kanyang mga bisig, humihingal. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tumawa siya ng malakas, dahilan para dumampi ang mainit niyang hininga sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga labi ay tila naglapat sa kanyang mga tainga. Gusto mong makasama ako, kaya't ang ganoong sitwasyon ay makakaabala sa iyo. Hindi na makaupo si Cameron. Pakiramdam niya ay magiging kakaiba ang mga bagay kung magpapatuloy ito. Mabilis siyang bumangon. Aakyat ako sa taas para makita si Didi. Hindi napigilan ni Waylon na matawa habang pinagmamasdan ang pagtakas nito. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at ipinasa ang video kay Colton. Kinabukasan, bumili si Gina ng isang bote ng pampatulog at nagpaplanong tapusin ang mga bagay-bagay minsan at para sa lahat ng tumunog ang doorbell. Ibinalik ni Gina ang mga tabletas sa bote, itinago ang bote, at binuksan ang pinto. Agad siyang nagulat sa lalaking nakatayo sa labas ng pinto. Si Leonardo, ang sekretarya na nakilala niya noon sa Black Gold. Agad niyang nahulaan ang layunin ng pagsulpot nito sa kanyang pintuan. Nandito ka ba para kasuhan ako? Aaminin ko lahat this time around. Pwede mo akong kasuhan kahit anong gusto mo. Ngumiti si Leonardo. Mrs. George, huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para kasuhan ka. Sa kabaligtaran, mayroong isang bagay na nais kong pag-usapan sa iyo. Pinapasok siya ni Gina sa bahay. Kung ano ang gusto mong pag-usapan, ibigay mo sa akin ng diretsyo. Umupo si Leonardo sa sopa at kumuha ng dokumento. Nabalitaan ko na, nagsampa ka ng kaso ng divorce laban kay Mr. George. Baka may paraan ako para matulungan ka, Mrs. George. Nagulat si Gina. Gusto mo akong tulungan? Ngumiti si Leonardo. Oo, may paraan pa nga ako para tuluyang masira si Mr. George sa kasal na ito. Ibinaba ni Gina ang kanyang tingin at nagtanong pagkaraan ng ilang sandali, bakit mo ako gustong tulungan? Ito ang gusto ng ating Pangulo. Alam ng presidente na niloko ka, kaya hahayaan pa niyang mag-slide ang ginawa mo sa kumpanya natin. Natigilan si Gina sa sinabi ni Leonardo. Naloko ako. Tumingin si Leonardo sa kanya. Alam ko na noon pa man ay gusto mong malaman kung sino ang babaeng Sam Ire sa pamilya mo, at nagkataon na mayroon akong video clip dito. Gusto mo bang tingnan ito? Kabanata 2269. Kinagat ni Gina ang lobby at nagpas siyang panoorin ito. Inilapag ni Leonardo ang telepono sa mesa, kinuha ito ni Gina, tinapik ang video, at nanlamig ang buong katawan niya nang magsimulang mag-play ang video. Nagtataka ang ekspresyon niya. Paano ito? Ilang beses niyang binasa ang buong clip habang ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Yung babaeng niloloko ako ni Ronald ay si Jessie pala. Hindi makapaniwalang bamulong siya. Paano ito? Paano siya? Si Jessie ang taong pinagkakatiwalaan ko. Kung wala ang paggagamot sa kanya sa paglipas ng mga taon, hindi ko mabubuhay ang mga madilim na araw noon. Noon pa man ay itinuturing ni Gina si Jessie bilang kanyang tagapagligtas at tiwala. Siya ay tutugan sa lahat ng kanyang mga kahilingan hanggat ang mga ito ay nasa kanyang kakayahan, ngunit ngayong nalaman niyang ang babaeng niloko siya ng kanyang asawa ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang balita ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng isang malaking suntok, at ito ay tumama sa kanya, mahirap.
Mrs. George, lagi akong curious. Na-diagnose ka na may postpartum depression noon, pero bakit pumunta ka hanggang sa Asperia para makilala si Miss Bluman at italaga siya bilang iyong personal na psychologist? Hindi tulad ng walang ibang mga psychologist sa Baseburg. Ang mukha ni Gina ay kasing putla ng kamatayan dahil lahat ng dugo ay umagos sa kanyang pisngi. May, ang asawa ko ang nagpakilala sa kanya sa akin. Pagkatapos sabihin niyon, napagtanto niya kaagad na ito ay isang kumpletong scam mula pa sa simula. Tumawa siya ng malakas, at mas naging hysterical ang kanyang emosyon. I see. So matagal na silang magkasama, and I've been played by them all this while. Nagsimula akong magdusa mula sa postpartum depression pagkatapos kong ipanganak si Amos, at lahat ng iyon ay dinanas ko lamang dahil nalaman kong niloloko ako ni Ronald. Noong oras na iyon, ipinakilala sa akin ni Ronald si Jessie, at magiliw niyang sinamahan ako sa Asperia para sa lahat ng mga sesyon ng paggamot. Nag-alok pa siya na saglit akong tumira sa Asperia, naghihintay na gumaling ako. Napakawalang muwang ko na naisip ko na si Ronald ay taus-pusong iniisip sa akin, at ako ay lubos na naantig ng ilang sandali noon. Ngunit noong kami ay naninirahan sa Asperia, si Ronald ay palaging lumalabas ng napakaaga sa umaga at bumalik ng gabing-gabi, na sinasabing nakikipag-negosasyon siya sa pakikipagtulungan sa negosyo sa isang kumpanya sa Asperia. Bagaman hindi ako masyadong masaya tungkol doon, ginagawa niya iyon para sa kanyang karera, at wala akong dahilan upang pabulaanan ito. Originally, maaga lang lumabas si Ronald at late umuwi, pero inunahan niya ang pagdududa ko, kailangan daw niyang mag-overtime at patuloy na hindi umuuwi magdamag. At dahil sa lungkot na naramdaman ko noon, pinipigilan ko ang aking emosyon at kailangan kong makausap ng madalas si Jessie. Matyaga si Jessie pagdating sa paggabay sa akin. Siya pa nga ang nagkusa na anyayahan akong lumabas para sa hapunan at mamili para malihis ang aking atensyon. Sa pagkakataong iyon, sobrang nagpapasalamat ako kay Jessie. Noong nasa pinakamababa ako, si Jessie ang taong nandyan para sa akin imbes na asawa ko. Ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, gaano katawa ang panahong iyon. Inalo siya ni Leonardo. Mrs. George, hindi mo kailangang madamay ng sobra. Dahil nakita mo na ang tunay na kulay ng asawa mo, kailangan mong umalis sa tabi niya sa lalong madaling panahon. Tinakpan ni Gina ang mukha at umiyak. Pero bakit niya ibibigay ang lahat? Nagtaas ng tingin si Leonardo. Mayroon ka na ngayong video na ito, na isang piraso ng katibayan na nagpapatunay sa extramarital affair ni Mr. George, kasama ang iyong mental na kondisyon. Bumaba ang tingin ni Gina, ngunit ang mga ito lamang ay maaaring hindi makapagpilit sa kanya na isuko ang lahat ng mayroon siya. Ngumisi si Leonardo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. May plano ang ating Pangulo. Nang bumalik si Leonardo sa kumpanya, iniulat niya ang lahat kay Colton. Isinara ni Colton ang mga dokumento sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang tingin. Makipag-ugnayan kay Mr. Darian Golding at sabihin sa kanya na gising na siya. Tumango si Leonardo. Naiintindihan. Nang umalis si Leonardo sa opisina, sumandal si Colton sa kanyang upuan, at lumabo ang kanyang ekspresyon. Hindi mahalaga kung ito ay ang Georges o Jessie, oras na upang tapusin ito. Pagkalipas ng ilang araw, nag-appointment sina Ronald at Darian na magkita sa isang kafe, at naglagay si Darian ng isang stack ng mga dokumento sa coffee table. Mr. George, magiging prangka ako hanggat maaari dito. Ako ang legal na kinatawan ng iyong asawa, at umaasa siyang wakasan mo ang kasal at isuko ang lahat ng iyong mga ari-arian. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ronald. Ano? Gusto ng baliw na asong iyon na isuko ko ang lahat. Kabanata 2270. Kinuha ni Darian ang kanyang tasa ng kape. Niloko mo ang iyong asawa at inabuso, hindi pa banggitin na ang iyong asawa ay dumaranas ng matinding depresyon. Kung gusto mo talagang mag-apela sa korte para sa diborsyo, natatakot ako na mas malaki pa ang pagkalugi mo. Nabulunan si Ronald sa sariling salita at naikuyom ang mga kamao. Dahil ikaw ang legal na kinatawan ng asong iyon, bakit mo ako tinutulungan? Humigop ng kape si Darian. Sa totoo lang, hiniling sa akin ni Miss Bluman na tulungan ka. Kumunat ang noo ni Ronald. Ano ang relasyon mo ni Jessie? Huwag mo akong intindihin. Ngumiti si Darian. Wala akong kinalaman kay Miss Bluman, ngunit dahil handang tumulong si Miss Bluman sa pamamagitan ng pagbubukas ng ilan sa kanyang mga koneksyon sa lungsod, tiyak na mababawasan din nito ang maraming trabaho sa panig ko. Si Ronald ay palaging isang lalaki na may malinaw na pag-iisip, kaya mabilis niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Darian, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas matigas.
Kung ganoon, sinabi mo lang na kung dadalhin ko ang usaping ito sa korte, mas malaki ang pagkalugi ko. Kaya, ano ang dapat kong gawin upang mabawi ang mga pagkalugi na ito? Walang paraan na ibibigay ko ang lahat. Hindi pwede. Napatingin si Darian sa kanya. Kung dadalhin mo ang usaping ito sa korte, wala kang puwang para sa pagbawi maliban kung maaari mong ipaalas kay Mrs. George ang kasong itinayo niya sa iyo. Napalunok si Ronald sa malalim na pag-iisip. Ikala ko noon, hindi maglalakas loob na magsampa ng diborsyo at dalhin ang usapin sa korte. Inaasahan ko na makikipagkompromiso siya at hihingi ng kustodiya sa aming anak at pagkatapos ay isusuko ang lahat. Kahit ano paman, ang pagpunta sa isang abogado at pag-file ng diborsyo ng palihim ay isang bagay na hindi ko isinaalang-alang, lalo pa ang pagdedemand na isuko ko ang lahat. Lumamlam ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Darian sa kanyang ekspresyon at nagbigay ng isang matamis na ngiti. Mr. George, baka may paraan ako para mahikayat si Mrs. George na magkompromiso. Tinanong ni Ronald, ano ang dapat kong gawin? Siya ang higit na nagmamalasakit sa kanyang anak. So, if you can start with your son, siguradong magko-compromise si Mrs. George. Sa sandaling ibinigay ni Darian kay Ronald ang mungkahi, nanigas ang katawan ni Ronald. Pero, anak ko rin yan, ngumiti si Darian. Wala akong planong kumbansihin ka na saktan ng anak mo. Kailangan mo lang mag-show para kay Mrs. George. Nawala sa isip si Ronald. Umalis si Darian sa kafe, kinuha ang kanyang telepono, at nakipag-ugnayan kay Colton. Mr. Goldman, nagawa ko na ang lahat ng naaayon. Para maiwasan ni Mrs. George na mag-file ng divorce, talagang bibili si Mr. George ng suggestion ko. Sumagot si Coleman, maganda. Bago kumilos si Ronald, sunduin mo muna ang anak ni Ronald, pagkatapos ay ipaalam ito kay Gina. Tinapos niya ang tawag at tinapik ang mga daliri niya sa ibabaw ng desk. Malapit nang maging dramatic ang mga bagay. Sa gabi, sa Emperor, tahimik na dumating si Cameron sa kwarto ni Didi pagkatapos maligo. Itinalak niya ang pinto, sinilip ang kalahati ng ulo niya sa silid, at nakita niyang gising na gising pa rin si Didi. Didi, umupo si Didi. Tita Cameron, nakangiti siyang pumasok sa kwarto at umakyat sa kama. Didi, pwede ba kitang matulog? Hindi naman tumanggi si Didi at iniabot sa kanya ang kalahati ng kanyang kumot. Humiga agad si Cameron at tumawa. The best si Didi. Nakahiga din si Didi at nagtanong, Tita Cameron, takot ka bang matulog mag-isa? Napangiti siya ng awkward. Oo, tama ka. Sa katunayan, hindi ito dahil hindi siya naglakas loob na matulog ng mag-isa. Natatakot siyang baka may lalaking muling umakyat sa kanyang kama kapag nakatulog. Siya, kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, ang aking reputasyon ay nakataya. Biglang inabot sa kanya ni Didi ang teddy bear sa kanyang mga braso. Tita Cameron, hawakan mo ito. Hindi ka na matatakot. Nang makita ang mainit na kabaitan ni Didi, masaya itong kinuha ni Cameron at niyakap. Salamat, Didi. Nakatulog agad si Didi, marahil dahil nandoon si Cameron, kaya nakaramdam siya ng sobrang kapayapaan. At si Cameron ay inatake ng antok at nakatulog din ng mabilis. Kinagabihan, sa kanyang pagtulog, malabo niyang naramdaman na medyo mabigat ang kanyang katawan, at hindi siya makagalaw. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at sa ilalim ng madilim na liwanag na sumisikat sa silid sa pamamagitan ng bintana, nakita niyang si Didi ay natutulog sa tabi niya, na nakatalikod sa kanya.